Kapag nanonood tayo ng isang tao sa telebisyon, lalo na sa mga reality shows, madali tayong maniwala na ang nakikita natin ay siyang totoong pagkatao nila. Ang paraan ng pagsasalita at pagkilos, ang kabaitan, ang karisma, lahat ito tila patunay. Ganyan ang eksaktong naramdaman ng mga manonood tungkol sa isang natatanging kalahok sa MasterChef Malaysia. Hindi lang siya hinangaan dahil sa kanyang galing sa pagluluto, kundi pati na rin sa kanyang maamong ugali at magiliw na ngiti. Pero paano kung ang nakita natin sa TV ay may itinatagong mas malalim at mas madilim na katotohanan? Paano kung sa likod ng kalmadong presensya ay may isang taong lubos na naiiba? Ito ang kakilakilabot na kwento ni Itika City, isang kaso na gumulantang hindi lang sa Malaysia, kundi pati na rin ng Indonesia. Nagsimula ang lahat noong December 13, 2021 sa Lido area ng Kuta Kinabalu, Sabah. Kagagaling lamang ng isang mag-asawa mula sa maikaling bakasyon sa Kundasang nang kanilang i-report sa pulisya nang natagpuan nilang wala ng buhay ang kanilang kasambahay sa sahig ng apartment. Walang buhay, halos subad, at ang pinakakagulat-gulat, ang kanyang ulo ay ahit na ahit. Kinilala ang biktima bilang si Nor Afia Tengdamin, edad 28. Pagdating ng mga otoridad, agad nilang napansin na ito'y hindi basta-bastang insidente. Ang katawan ni Nor ay may matitinding pasa sa ulo, balikat, pulso at mukha. Mayroon ding mga hiwa at mga bahagi ng balat na tila sinadyang balatan. Ang mas nakakabigla, wala na ang ilan sa mga ngipin ni Nor. Hindi lang basta napali, kundi bunot mismo mula sa ugat na para bang may nagsadya na humila nito ng buong pwersa. Dagdag pa rito, may kakaibang amoy sa loob ng kwarto, parang antiseptic o kemikal, kahit na nagsisimula pa lamang ang pagkabulok ng katawan. Kaya't nagduda ang mga investigador. May tangkang pagtatakip ba sa totoong nangyari? Sa sentro ng investigasyon ay ang dating MasterChef finalist na si Itika City Nurashikin Muhammad Sulang, edad 34, at ang kanyang dating asawa, si Muhammad Amri Yunus, edad 44. Sa panlabas, isa silang kagalang-galang na mag-asawa, pero habang lumalalim ang investigasyon, isang madilim na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Sa panahon ng pagtatanong, parehong iginiit ni Itika at Amri na kagagaling lang nila sa biyahe at ganoon na raw nila natagpuan si Nor. Paulit-ulit nilang sinabi ang kwentong ito, pero ang digital evidence ay may ibang sinasabi. Nang siyasatin ang laman ng kanilang mga cellphone, natagpuan ng mga pulis ang mga video na literal na sumira sa kanilang depensa at bawat video ay mas nakakapangilabot kaysa sa nauna. Ang isa ipinapakita na sinusuntok si Nor. Ang isa pa hinahampas siya gamit ang bakal na tubo. Isa pang clip ang nagpapakitang pinubuhusan ng kumukulong tubig ang kanyang katawan. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, isang video na nagpapakitang binubunot ang kanyang mga ngipin gamit ang pliers habang buhay pa siya. Ang mas nakakakilabot pa, ang mga video na ito ay hindi man lang itinako. Walang password o walang encryption. Parang normal lang na clip na parang meme o TikTok video lang na nakasave sa gallery. Sa sandaling nakita ng mga pulis ang mga video, wala nang duda. Hindi lang basta nagsisinungaling ang mag-asawa, idinocument pa nila ang kanilang ginawa. Pinagdiskitahan nila ang kanilang kasambahay sa paraang hindi kayang isalaysay ng salita. Kaagad na inaresto sina Itika at Amri at dito nagsimula ang isang kasong yayanig sa buong rehiyon. Isang babaeng hinangaan sa telebisyon na ngayon ay konektado sa isa sa pinakamalupitan na krimen laban sa isang walang kalaban-labang kasambahay. 28 years old lamang si Nor Afia Tengdamin nang marahas at napakasakit ang naging katapusan ng kanyang buhay. Ayon sa mga opisyal na dokumento ng korte at ulat ng media sa Malaysia, si Nor ay isang Indonesian national na isinilang sa Bulukumba, isang tahimik na lalawigan sa South Sulawesi. Ngunit ayon sa ilang source kasama na ang ulat ng Kompas TV sa Indonesia, maaaring si Nor ay doon na rin lumaki sa Malaysia at nagkaroon na ng Malaysian citizenship, bagamat karamihan sa kanyang pamilya ay nananatili sa Indonesia. Pero anuman ang kanyang legal na katayuan, isang bagay ang sigurado,
Si Noor ay nagmula sa payak na pamumuhay. Mula bata pa, nagtrabaho na siya, hindi para tuparin ang sariling pangarap, kundi para mabuhay at matulungan ng pamilya. Tulad ng maraming kababaihan mula sa Timog Silangang Asya, naghanap siya ng trabaho sa ibang bansa, dala ang pag-asang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Pagkatapos na niyang ikasal sa isang lalaking Indonesian, lumipat siya sa Malaysia at nagsimulang magtrabaho bilang kasambahay. Ilang pamilya na rin ang kanyang pinagsilbihan hanggang sa mapunta siya sa tahanan ng isang pamilyar na mukha, si Etika Siti Nurashikin, dating finalist sa MasterChef Malaysia, at ang asawa nitong si Muhammad Amri. Nakilala si Etika noong 2012 nang mapabilang siya sa top 3 ng MasterChef Malaysia Season 2 sa edad na 24. Pagkatapos ng palabas, ikinasal siya kay Amri na sinasabing isa raw contractor o engineer sa Petronas. Nagkaroon sila ng 3 anak at si Etika ay nakapagtapos pa ng master's degree sa geology. Sa paningin ng iba, tila perpekto ang kanilang buhay, pero sa likod ng mga saradong pinto, ang totoo'y kabalisahan at karahasan ang namamayani. Hindi tiyak kung kailan eksaktong nagsimula si Noor bilang kasambahay sa kanila, pero mula pa lang sa simula, nakararanas na raw siya ng pangmamaltrato at kahit may pang-aabuso na natili pa rin siya. Marahil dahil wala siyang ligtas na paraan para makaalis o baka dahil desperado siyang kumita para sa kanyang pamilya. Ang kanyang sitwasyon sa kasamaang palad ay hindi bihira. Maraming kababaihan sa Southeast Asia ang humaharap sa kaparehong panganib, lalo na sa trabaho bilang kasambahay sa ibang bansa. Kadalasan, walang sapat na proteksyong legal ang mga katulad ni Noor. Ayon sa mga ulat medikal, si Noor ay matagal nang inaabuso, may mga lumang sugat sa kanyang katawan na nagsimula ng maghilom at may mga pago rin, patunay na matagal at paulit-ulit ang pananakit sa kanya. Naniniwala ang mga investigador na ang pinakamalupit na yugto ng pag-abuso ay nangyari sa pagitan ng December 8 at 11, ilang araw bago siya binawian ng buhay. Ngunit hindi ito basta bugso ng galit, ito ay isang sistematikong kalupitan. Kapag sila'y galit o napapakot, si Noor ang nagiging outlet ng kanilang damdamin. Hinihila siya sa buhok, sinasampal, pinagtatawanan at pagkatapos kinukunan ng video. Dalawa sa mga pinakakarumal-dumal na paraan ng pananakit ang hindi malilimutan ng sino mang nakasaksi o nag-imbestiga. Una, ang paggamit ng kumukulong tubig. Bagamat isa na siyang ganap na babae, si Noor ay pinapaliguan ng parang bata, ngunit gamit ang napakainit na tubig. Kinumpirma ng mga doktor na ang kanyang mga paso ay consistent sa high temperature liquid burns at ang pangalawa ang nakasisindak na natuklasan sa kanyang bibig. Si Dr. Noor Hayate, isang forensic dentist mula sa Kuala Lumpur Hospital, ang sumuri sa kanyang mga ngipin. Ang resulta, wasak ang kanyang labi, gilagid at loob ng pisngi. 6 sa kanyang mga harapan ngipin ay binasag, binunot mula sa pinakapuno hanggang sa buto sa likod ng panga. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga pinsalang ito ay nangyari bago siya mamatay. Walang palatandaan ng paghilom. Buhay na buhay siya habang binubunot ang kanyang mga ngipin. At pagkatapos, natagpuan ng mga pulis ang video, isang footage na ni ang mga veteranong investigador ay hindi kinayang tapusin. Makikita si Noor na pinipigil ang kumilos habang isang tao ang bumubukas sa kanyang bibig, habang ang isa pa gamit ang pliers unti-unting binubunot ang kanyang ngipin. Walang anesthesia, walang awa. Tanging tawa ng mga salarin ang maririnig sa likod ng kamera. Hindi ito aksidente. Hindi ito bugso lang ng galit. Ito ay isang maingat, planadong kalupitan na ine-record at inisave na para bang ito ay aliwan lamang sa kanila. Nang lumabas sa publiko ang mga detalye ng kasong ito, ang reaksyon matinding pagkasuklam. Marami ang hindi kayang tapusin ang ulat. Maging ang ilang doktor ay umamin. Wala pa silang nakitang pasyente na ganun kalubha ang tiniis na sakit. Isang forensic expert ang nagsabi na 10 out of 10 ang sakit, isang antas ng paghihirap na hindi mo gugustuhin iparanas sa iyong kaaway. Ayon sa opisyal na autopsy, ang sanhi ng kamatayan ni Noor ay necrotizing fasciitis, isang matinding impeksyon na kumakain sa balat at laman. Nang kumalat ito sa dugo, nagkaroon ng sepsis na kalaunay nagresulta sa pagkasira ng kanyang mga internal organs. At kahit sa kanyang kamatayan, hindi pa rin natapos ang kalupitan.
Imbis na humingi ng tulong, pinatakan nila ng disinfectant ang katawan ni Noor marahil upang matakpan ang amoy ng pagkabulok. Pagkatapos nagkunwaring inosente, naglakad sila papuntang himpilan ng pulisya at sinabing kakagaling lang nila ng biyahe at laking gulat nila sa kanilang nakita. Pero sa paningin ng mga investigador, hindi tumutugma ang kilos ng dalawa sa kanilang kwento. May mga buta sa kanilang timeline at nang hukayin ng mga pulis ang katotohanan, lumabas ang mga video at ang mga larawan na nagbunyag ng impyernong dinanas ni Noor. Ang ebidensyang yon ang tuluyang nagtulak sa hustisya na hapulin ang katotohanan at ipinako ang kapalaran ng mga salarin. 3 araw lang matapos ang malagim na pagkawala ni Noor Afia Tengdamin noong December 14, 2021, inaresto ng mga otoridad si Etika Siti Norashikin kasama ang dati nitong asawa ni si Muhammad Amri. Pagkalipas ng 2 araw noong December 16, kinumpirma ng mga forensic expert ang matagal nang hinala ng mga investigador. Hindi ito isang beses na pananakit. Si Noor ay paulit-ulit sistematikong inabuso sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa matibay na ebidensya at matinding pahayag ng mga eksperto, formal nang pumasok sa korte ang kaso noong December 29, 2021 at mula sa simula, malinaw ang layunin ng prosekusyon. Ipataw ang pinakamabigat na parusang pinahihintulutan ng batas. 15 testigo ang iprenesenta sa hukuman kasama ang mga forensic specialist, digital analyst at ang mga taong may personal na kaalaman sa buhay ni Noor at sa mga pinagdadaanan niya bilang kasambahay. Ang kampo ni Amri sa pangunguna ni Datuk Ramsing ay humiling ng mas magaan na sentensya. Ayon sa kanya, nagsisisi na raw si Amri. Nais humingi ng tawad sa pamilya ni Noor at may 3 pa siyang anak na kailangang alagaan. Kaya't humingi siya ng 30 taong sentensyang pagkakakulong kasama ang 4 na palo gamit ang rattan cane. Ang panig naman ni Etika na pinamumunuan ni Datuk Seri Rakbar Singh ay umapila rin para sa habag ng korte. Binanggit nilang wala itong naunang criminal na record, may dinaranas na mental health issues at siya ang primary caregiver ng kanyang mga anak, kabilang na ang kambal na may autism. Dagdag pa rito, nagpapasuso pa raw siya nang siya'y aristuhin. Sa isang kontrobersyal na desisyon noong April 26, 2022, pinayagan ng Court of Appeal na makapagpiyansa si Etika ng 30,000 ringgit, mahigit 398,000 pesos sa kasalukuyan at isang local surety. Bagamat tinanggihan nito ng mababang hukuman, matagumpay na ginamit ng kanyang legal team ang Section 388-1 ng Criminal Procedure Code na nagbibigay daan sa bail kung ang akusado ay isang babae, minor de edad o may pisikal o mental na karamdaman. Tinanggap ng korte ang argumento na isang ina siyang nagpapasuso bilang basihan ng pansamantalang kalayaan. Makalipas ang ilang buwan, noong October 20, 2022, pinayagan na rin si Amri na magpiyansa ng 30,000 ringgit na may 10,000 deposit at 2 local sureties. Nagulantang ang publiko. Paano nabigyan ng pansamantalang kalayaan ang 2 taong nahaharap sa kasong pagtapos ng tao? Ngunit hindi ito nagtagal. November 17, 2022, muling inaresto sina Etika at Amri. Sa pagkakataong ito, formal na silang sinampahan ng kasong murder sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code kasama ang Section 34. Ibig sabihin, pinaniniwala ang kumilos sila nang may iisang layunin na tapusin si Noor. Ang mga digital na ebidensya mula sa kanilang mga cellphone ang naging susi sa investigasyon. Naipakita rito ang kumpletong timeline ng pang-aabuso at pinatunayan na ang pananakit ay hindi aksidente o biglaan. Ang pagkamatay ni Noor ay bunga ng paulit-ulit at sinadsyang pananakit na ayon sa batas ay murder sa ilalim ng Section 300C. Bagamat inalis na ng Malaysia ang mandatory death penalty noong 2023, maaari pa rin itong ipataw ng hukuman sa mga matitinding kaso at para sa prosekusyon, ito ay isa sa mga yon. At sa ganitong klase ng kalupitan, nararapat lamang ang pinakamataas na parusa. Habang tumatagal ang paglilitis, sina Etika at Amri na diborsyo na raw noon ay parehong isinisisi ang isa't isa. Pero ang mga video ang nagsalita ng katotohanan. Pareho silang aktibong sangkot sa walang awang ginawa nila sa walang kalaban-labang kasambahay nilang si Noor. Sa huli, pareho silang napatunayang guilty sa kasong murder sa ilalim ng Section 302. At ngayon, nasa kami ng hukumang desisyon, kamatayan o habang buhay na pagkakakulong. June 20, 2025,
binasa ang hatol. Si Judge Datuk Dr. Lim Hokling ang nagpataw ng sentensya kina Itika Siti at Muhammad Ambri, tig 34 years na pagkakabilanggo. Si Ambri ay dinagdagan pa ng 12 palo gamit ang rattan cane alinsunod sa Section 289 ng Criminal Procedure Code. Ngunit si Itika ay hindi pwedeng paluin dahil babae siya at bawal ang corporal punishment sa mga kababaihan sa ilalim ng batas ng Malaysia. Sa loob ng courtroom, halos pigil ang hininga ng lahat. Si Ambri walang ekspresyon habang binabasa ang sentensya. Si Itika yumuko tinakpan ng mukha. Marahil dahil sa kahihiyan, takot o pagkakonsensya, tanging siya lamang ang nakakaalam. Sa kabila ng madamdaming apela ng kanilang mga abogado, nananatiling matatag ang hukom dahil ang katotohanan ay hindi matatakasan. Dahil ang kalupitang dinanas ni Noor, mahabang panahon, sistematiko, walang awa, ay hindi kailanman karapat dapat palampasin at walang lugar para sa leniency. Nang kumalat ang balita tungkol sa naging desisyon ng korte, agad itong nagpasikilab ng matinding reaksyon mula sa publiko. Hindi lamang sa Malaysia, kundi pati na rin sa mga karatig bansa. Hindi lang sila gulat sa kalupitan ng krimen, kundi mas lalong nagimbal sa kung sino ang nasa likod nito. Paanong isang taong nakilala sa telebisyon, nakilala sa pagiging mahinhin at may maamong ngiti, ay naging ganito kabangis sa likod ng mga saradong pinto. Pinunit ng kasong ito ang belo ng mas malalim na issue, ang kawalan ng tunay na proteksyon para sa mga domestic workers, lalo na ang mga dayuhang kababaihang nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Marami sa kanila nasa likod ng mga gate, nagtatrabahong mag-isa, malayo sa mata ng publiko at walang sapat na panangga laban sa pang-aabuso. At masaklap, hindi ito ang unang pagkakataon. At kung walang tunay na pagbabago, hindi rin ito ang huli. Sa mga araw matapos ibaba ang hatol, isang koalisyon ng labor at human rights groups ang naglabas ng isang matinding pahayag. Ayon sa kanila, ang sinapit ni Noor ay bahagi ng paulit-ulit na pattern, isang madaling na siklo na matagal nang umiiral sa Malaysia. Pinapaalala nila sa publiko ang iba pang mga pangalan, sina Adelina Lisaw, Nirmala Bunat, Syami, Siti Hajar, Marian Scapo, Mauti Kahani, mga babaeng hindi lamang naghirap, kundi naging biktima ng karahasan at pinabayaang masaktan sa katahimikan. Muling nanawagan ng mga grupo sa gobyerno, ipasa na ang batas para sa proteksyon ng mga kasambahay. Panahon na, matagal na itong pinag-uusapan, pero hanggang ngayon wala pa rin konkretong batas. Domestic work is work. Ang mga naglilinis ng bahay, nagluluto, nag-aalaga ng bata o matanda ay mga manggagawa rin. At karapat-dapat silang bigyan ng parehong dignidad at karapatang legal gaya ng iba. Pero sa kasamaang palad, wala pa rin ang mga basic na karapatan na yan. Ang kasalukuyang batas ng employment sa Malaysia ay hindi pa rin kinikilala ng buo ang mga domestic workers. Walang garantisadong araw ng pahinga, walang maternity leave, walang limitasyon sa oras ng trabaho, at walang malino na akses sa tulong legal. At habang ganito ang sistema, magpapatuloy ang pananakit. Maaaring wala sa video o hindi maging headline, pero nangyayari ito sa tahimik, sa loob ng mga bahay na pinaglilingkuran nila, pero wala pa rin proteksyon. Ngayon, naiwan tayong may sentensyang tig 34 years para sa mga responsable. May palo para sa isa, walang palo para sa isa dahil babae. Isang hatol para sa isang buhay na winasak. Isang babaeng ang tanging hangad ay ang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Pero ito na ba ang hustisya? Ang hustisya ba ay nasusukat lang sa tagal ng pagkakakulong? O dapat ba itong sukatin sa pag-iwas sa trahedya bago pa man ito mangyari? Sa isang bansang umaasa sa mga kasambahay, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kinikilala bilang ganap na manggagawa? Bilang tao na may karapatan, na may dignidad na karapat dapat pangalagaan. Ito lang po para sa araw na ito. Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nakakawa at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos tulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!